Kaya't binibigyan kita ng pagkakataon. Magbago ka na lang, mambubunaw. Umuwi ka na lang sa bayang sinilangan mo at magtanim na lang ng kamote. Ang hirap kasing pumatol sa babae. Dagdag pa ni Jacob na sa kalagitnaan ng tensyon ng labanan ay nagawa pang magbiro. Talaga lang ha? Tignan natin. Sagot ng mambubunaw, sabay bigkas nito ng mga orasyon. Mga kabagis, umpisan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa ng subscribe button. Salamat! Matapos yung gawin ng mambubunaw, nagsilabas ng mga ahas sa buong paligid na kaagarang tinungo ang halili ng mambubunaw. Tumitig ang lahat ng ahas na yun kay Jacob habang umaangil at inilalabas ang mahahaba nitong dila. Merong maliliit, merong kasing laki ng braso at meron din namang gabinting mga ahas. Ang lahat ng yun ay makamandag, kaya medyo itinaas ni Jacob ang bakod at puder niya sa katawan. Kasabay ng paglalaid niya ng dalawang sangkot at pagtuturo ng mambubunaw kay Jacob. Umataking lahat ang mga ahas sa kanya. Pero dahil sa malakidlat na pagkilos ni Jacob, wala ni isang nakapagbigay sa kanya ng pinsala sa mga ahas na yun. Sa bawat wasiwas niya ng sangkot, nagsisitalsikan ang mga ulo ng mga makakamandag na ahas na yun. Ngunit habang nakikipaglaban si Jacob sa mga ahas, di niya namalayan na naglalatag na pala ng bitag mula sa sumpang orasyon ang mambubunaw. Gamit ang pinakamalakas na kamandag ng mga ahas, ang ginawang paraan ng mambubunaw na yun ay paraan ng isang mambabarang sa paglalatag ng mga bitag sa paligid. Sa pagitan naman ng mga ikugan, kurkor at unlauna at daghamon kontra sa mga agaras dahil sa mga malaunggoy na aswang na halos pangilagan ng mga agaras. Dahil bawat umaatake dito ay namamatay sa sarili nilang mga sungay. Dahil sa pagputol nun ng mga ikugan, sabay tarak sa agaras na pinuputulan nila ng sungay. Di rin nakakaligtas ang mga yun sa mahahabang buntot ng mga ito na kapag nagagawa silang mapuluputan, ibinabalibag sila ng mga ito sa lupa. Sabay tadyak ng mga ito sa dibdib ng mga nilalang na siya namang nagpapasuka ng dugo sa mga ito habang namumuti ang mga mata. At dahil sa sanib puwersang atake ng mga kurkur at unlauna sa kanilang mga kalaban, halos malito ang mga ito kung aling pag-atake ba ang kanilang iiwasan. Kaya ang katapusan nun, parehong bumabaon sa kanilang katawan ang mahabang kuko ng kurkura at mahahabang kamay ng mga unlauna. Di na nagagawang makapanlaban pa ng mga agaras sa mga ito sa kadahilan ng parabang nagkaroon ng panibagong mas malakas na abilidad ang mga kurkura. Reynardo di namin kayang mga kurkur! Napakalakas nila! Nakakapagtaang dumating lang ang gabunan, naging napakabigat na rin ang atake ng mga kalaban! Sigaw ng isang agaras kay Urduha na nooy kasalukuyang pinagtutulungan ni Raymond at Dara. Ang tinatawag na malaaninong kamay nito mula sa nagliliyab na libro ay naging dalawa na. Napanay naman ang pagsalag gamit ang kanilang mga sandata. Di makapagbitaw ng orasyon noon si Urduha para ibato kay Raymond.
dahil sa tuwing tatangkain niya ito, bumubukas ang kanyang depensa na kanya namang iniingatang mangyari. Kaya ang tanging alas niya lang noon ay ang mga malaaninong mga kamay na sa tuwing napuputol ni Raymond at Dara ay kusang muling nabubuo. Halos di magawang lapitan nilang mag-asawa ang mangkukusima na si Urduha. Natatakot na ata kayo mga agaras. Sa dami niyong yan, di niyo magawang patumbahin ang 3 kurkur lamang. Sagot ni Urduha na medyo nag-iiba na ang boses at nagiging garalgal na ito at nawawala na ang pagiging mukhang babae niya. Nagmumukha na itong isang bruha na naging buhaghag na ang mga buhok at unti-unting nangungulubot ang balat. Nang napansin ito ni Urduha, "Ano nangyari sa akin? Bakit naging matanda ang aking balat?" Tanong ni Urduha sa kanyang sarili. Kasalanan niyo itong dalawa! Magbabayad kayo! Sabay wika nito kay Dara at Raymond. "Malamang, kinakain ka na ng kapangyarihan mo, Urduha. Ang masasamang nilalang, kailanman ay di magtatangan ng pangmatagalang magandang itsura." Salita ni Dara. Dahil sa sinabi ni Dara, mabilis ang binuklat ni Urduha ang pahina na nagliliyab na libro. Matapos niya yung gawin, tumiklop ang nagliliyab na libro. Kasunod ng pagkarinig nila ng malalakas na pag-atungal mula sa kabundukan. Samantala, nang magdaupang palad si Seda at si Hector, isang malakas agad na pagbira ang pinakawalan ng ama ni Dara. Ngunit nagawa yung salagin ni Hector gamit ang kanyang mga palad. Kasabay ng pagsunggab ni Hector kay Seda upang kagatin gamit ang 3 ulo nito. Mabilis naman dinakma ni Sed sa leeg ang 2 ulo ni Hector sa magkabilang gilid. Sabay malakas niyang tinuhod ang nasa gitnang parteng ulo nito. Napaatras noon si Hector habang umaangil. Sabay dura ng dugo sa bibig nito. "Mukhang sanay ka sa bakbakan, gabunan! Naisahan mo ko doon. Pero wag kang umasang makakaisa ka pa!" Sigaw ni Hector sabay lundag nito para sunggaban si Seda. Pero agad na lumundag paatras nun si Seda habang nakabuka ang mga pakpak. Sabay kampay nito papaitaas. Nang maiwasan niya ang pag-atake ni Hector, agad siyang lumapag sa lupa. Sabay mabilis na ikinampay ang kanyang mga pakpak para siya naman ang sumugod kay Hector. Nanlaki na ang mga mata nun ni Hector nang makita niya ang malakabayong mga paa ni Seda na malapit nang tumama sa kanya. Agad niyang iniharang ang kanyang braso para manalag. Muling napaatras nun si Hector at nawalan ng balanse, kaya agad siyang napaluhod. Akala ko ba di na ako makakaisa? Taglay mo nga ang bertud ng Osiris, pero napakabagal mong kumilos. Salita ni Seda. Sa sinabing yun ni Seda, nanlaki ang mata ni Hector habang nagtatanong ng Papanong alam mo ang tungkol doon, gabunan? Tanong ni Hector. May nakapagsabi lang, ngunit di mo na dapat pang malaman. Ituloy natin ang laban! Ganon ha? Pagsambit noon ni Hector, binaklas nito ang mga kadena sa kanyang mga leeg at agad na pinagdugtong-dugtong upang maging sandata. Iwinasiwas yun ni Hector sa lupa, sabay sugod habang sumisigaw ng "Tatanggalan kita ng mga pakpak, gabunan!" Sigaw ni Hector.
Habang pinagpapapatay naman ni Jacob ang mga ahas na mambubunaw, halos mapuno na ng bahid ng mga dugo ang kanyang kasuotan. Kaya naman tinawag na niya noon ang mga dalakitnon para siya ay makatulong sa pagpuksa sa makamandag na ahas ng mambubunaw. Paglitaw ng mga dalakitnon, agad na iwinasiwas ng mga ito ang kanila ring mga kampilan. Na tumagpas sa katawan ng mga ahas sa paligid. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Jacob na atakihin ang babaeng mambubunaw. Ngunit natigilan at napaluhod nun si Jacob nang matapakan niya ang isa sa mga bitag ng kanyang kalaban. Mabilis na kumalat ang kamandag sa kanyang katawan, pero agad niya itong napigilan nang sambitin niya ang pangalan ni Metatron, ang anghel ng kidlat, na siyang lumusaw sa kamandag sa kanyang katawan. Pagkatapos noon ay napilitan siyang gumamit ng orasyon na siyang inihip niya sa lupa, na siyang bumaklas sa mga bitag ng mambubunaw. Matapos niya yung gawin, pinagdikit na niya ang kanyang mga palad kasabay ng kanyang pagpikit habang nag-uusal ng mabilisan, habang marahang pinaghihiwalay ang kanyang mga palad. Habang ginagawa yun ni Jacob, unti-unti nang lumilitaw sa harapan ng dibinong antingero ang sibat ni Atardar na siyang labis na ikinatakot ng mambubunaw. Akala ko ba di mo gagamitin ang orasyon ng tingero? Pero bakit mo tinawag ang sibat ni Atardar? Salita ng mambubunaw na halos manginig sa takot. Nang masabi yun ng mambubunaw, pinagdikit ni Jacob ang kanyang mga palad. Biro lang, ikaw naman. Masyado ka nang natatakot. Hinalimbawaan lang kita para malaman mo ang pagitan ng ating kaalaman ay langit at lupa. Seryosong wika ni Jacob habang nakangiti. Pero nang sandaling yun, mabilis na nag-orasyon ng mambubunaw at kaagaran nag-anyong ahas sabay talikod kay Jacob at mabilis na tumalilis papalayo na. Ngunit nang abisuan ni Jacob ang mga dalakitnon, pinuntirya ng mga ito ng kanilang mga sibat ang mambubunaw, at nang binitawan nyo ng mga dalakitnon, tanging pagsigaw na lang ng mambubunaw ang tanging narinig ni Jacob. Di na niya hinabol pa ang nilalang sapagkat alam niyang makalayuman ito ay di na rin magtatagal ang buhay noon dahil sa mga sagradong sibat ng mga dalakitnon na tumama dito. Samantala, mga pag-angil, paglagapak, pagsigaw at pagdaing ang umalingaw-ngaw sa labanan sa pagitan ng mga kurkur, unlaon, ikugan at daghamon kontra sa mga agaras nang malapit nang maubos ang mga ito. May mga maswerte naman nung nakatakas na mga agaras dahil sa takot kay kamatayan, pero mas marami ang namatay dahil sa pakikipaglaban. Halos tumambak na noon ang katawan ng mga agaras na walang buhay sa paligid na nakasaksak sa sarili nitong katawan ang mga putol nitong mga sungay. Meron din namang mga buhay pa noon, subalit di na makagalaw dahil sa pagkabali ng mga buto. May mga agaras din na tad ng sugat sa katawan at halos lumalabas na ang mga bungo. At sa huling agaras nga na itinumba ng mga ito, tinapakan ng mga kurkur ang dibdib ng mga ito, kasunod ng malakas na pag-alulong.
Ngunit ang hamong naman noon ay patuloy pa rin nakikipagpalitan ng atake sa ikran. Ayaw magpadaig ng dalawa sa isa't isa, kaya naglalaban pa rin ang mga ito habang nakagulong sa lupa. Tadtad na ng tama noon ng hamong, ngunit nagagawa pa rin itong makipagsabayan sa ikran na halos wala na ring kakayahang tumayo. Ngunit dahil malapit na nga sila sa baryo, nalanghap ng hamong ang halimuyak ng bulaklak ng puno ng kalumpang na malapit ng mamunga. Kaya naman biglang umangil ang hamong, sabay unday ng pagsaksak sa dibdib ng ikran. Tumagusdo ng matatalas na kuko nito, dahilan upang muling malusaw ang katawan ng ikran. Matapos mapatay ng hamong ang ikran, mabilis itong tumakbo patungo ng baryo. Samantala, nakarinig sila ng pag-atungal ng kung anong malaking hayop sa kakahuyan, kasabay ng paglitaw ng isang dambuhalang ahas sa digmaan. Nagwawala ito at halos maglabasan ng mga pangil at ibuka ang malapayong nitong mga palikpik. Ang Markopo. Ang Markopo! Sigaw ni Manong Ansing. Sa wakas, nagawa ko ring tawagin ang Markopo. Humanda kayo, Raymond. At ikaw, anak ng gabunan. Tawa ni Urduha habang nagsasalita. Ngunit agad itong natigilan nang bugahan ito ng kamandag ng Markopo. Napasigaw noon si Urduha dahil sa laway ng Markopong unti-unting tinutunaw ang kanyang kalamnan. Ganyan ang napapala ng masyadong ahas. Sino ka para tawagin ako na nananahimik sa kaibuturan ng kabundukan ng Kanlaon? Tinig na kanilang narinig na sa pakiwari nila ay mula sa Markopo. Matapos yun ay sinakmal ng Markopo ang katawan ni Urduha. Kasunod ng mabilisang paggapang nito papalayo patungo sa kabundukan ng Kanlaon. Sa pag-alis ng Markopo, lumapit sina Manong Ansing kina Dara at Raymond habang nagwiwika ng, Akala ko, makakalaban din natin ang Markopo. Pangahas si Urduha. Oo nga't nagawa niya itong tawagin. Subalit wala siyang kakayahan upang ito ay kontrolin dahil naubos na niya lahat ang espiritual niyang kakayahan sa pakikipaglaban sa inyo, Ginoong Raymond at Binibining Dara. Salita ni Manong Ansing, subalit napabaling silang lahat noon nang makarinig sila ng paghataw ng mga kadena na tumama sa lupa. Paglingon nila, nakita nila ang ama ni Dara na kinakalaban pa rin si Hector. Di ka, hoy, ungas! Nag-iisa ka na lang. Di ka pa ba susuko? Uwi ka ni Sed kay Hector. Pagkasabi nun ni Sed, natigilan itong si Hector. Sabay sulyap niya sa buong paligid. At doon ay napalingalinga ito dahil sa kaliwat ka ng mga bangkay ng mga agaras. Pati rin si Urduha na anak niya ay di na niya makita. Pero agad siyang napabaling noon sa gabunan nang biglang batakin nito ang kadenang hawak niya. Anong ginagawa mo, gabunan? Salita ni Hector na akma sanang susugurin si Sed. Ngunit agad itong napabitaw sa kanyang sandata nang biglang magbaga ang mga kadenang yun kasabay ng pagbabaga ng kaliwang braso ni Zed. Mabilis na umatras noon si Hector habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Halos mapangangalahat ang bunganga niya noon kasabay ng pagninig ng mga tuhod habang sinasambit ang pangalang Panginoong Bilyal. Sambit ni Hector. Tampalasan.
Salita naman ng gabay ni Sed sa kanyang katauhan. Sino ka para banggitin ang aking pangalan? Dagdag pa nito. Kasunod noon ang paghataw ni Sed ng nagbabagang kadena na inagaw niya kay Hector. Pagpulupot ng kadenang yun kay Hector, kisap matang lumapit dito si Zed habang nagwiwi ka ng, "Pinanindigan mo na rin lamang ang iyong pagiging demonyo. Ngayon, sa impyerno mo na ipagpatuloy ang buhay mo." Kasabay ng paghataw niya ng malapunyal niyang kuko, na siyang pumugot sa 3 ulo ni Hector. Napaluhod na lang sa lupa ang katawan noon ni Hector habang sumisirit ang dugo nito sa liig. Nagpagulong-gulong naman ang mga ulo nito sa lupa na dinurog naman ni Sed sa pamamagitan ng pagtapak dito. Dinukot din ni Sed ang birtud sa katawan ni Hector na kanya namang linusaw sa kanyang mga palad. Mula sa kanyang mga nagbabagang braso. Matapos yung gawin ni Sed, isang malakas na alulong ang pinakawalan nito. At tuluyan na ring nilusaw ni Sed sa baga ang kadena mula kay Hector. Matapos ng naging digmaan, buong pangkat ni Dara ay nakauwi ng ligtas at walang nabawas. Kasama nila noon ang kanilang ama, pati na rin ang ninong Jacob ni Dara at ang mga ikugan na tropa ni Cedric. Pagdaan nila sa puno ng kalumpang, agad na nagpakita na sa kanila ang hamong na masigla na. Parang ang di ito napasabak sa isang digmaan. Nakita din nila ang punong yun na namumulaklak kung saan nalalanghap nila ang halimuyak nito. Paglagpas nila sa puno ng kalumpang, muli silang napalingon sa kanilang likuran nang may sumigaw ng, Aray! Aray ko! Aray! Aray ko talaga! Tinig pa ng mga ikugan na napatid pala ang isa sa ugat ng kalumpang. Kaya't sunod-sunod naman ang mga itong nagsitumbahan at nadaganan na naman ang bawat isa. Halos mapangwit noon ang pagmumuka ng nasa pinakailalim dahil sa kanya napunta ang lahat ng bigat ng mga dumagan sa kanya. Ano ba yan mga ikugan? Sa labanan di kayo tumutumba, pero nagagawa kayong padapain ng isang ugat lamang? Sambit ni Sed. Ito kasi, di tumitingin sa dinaraanan niya. Kaya pati kami nadamay. Uwi ka ng isang ikugan habang itinuturo ang isa sa kanila. Ano ako? Kayo nga itong tumulak sa akin eh. Kaya napadod ako sa ugat. Sagot ng isa pa. Dahil sa nangyari, napangiti silang lahat noon hanggang sa sila ay magtawanan na. Paglipas ng araw na yun, nanatili pa sila ng ilang araw sa bayan ng Kanlaon hanggang sa umabot ang ilang linggo. Nagpasya nang bumalik ng silay sina Sed at Jacob. Nais ng mga itong isama silang mag-asawa, subalit tumanggi si Dara. Total ay wala na rin silang problema sa lugar at sayang din naman daw kung iiwan nila ang kanilang mga naipundar na di nila madadala sa kanilang pag-alis, gaya ng kanilang bahay at mga malalaking gamit gaya ng aparador, katring gawa sa matibay na kahoy, papag o mesa, at mga upuang gawa mula sa bagas o yung kahoy na di kayang sirain kahit ng mga anay. Sige anak, kung yan ang pasya nyo, wala akong magagawa. Nais ko lang namang mapalapit ka sa akin para masigurado ang inyong kaligtasan. Uwi ka ni Sed. Iha, kung di kayo sasama sa amin sa silay, mas mabuting dumito muna ako
para magabayan at maturuan ko ang asawa mong si Raymond ng aking mga nalalaman sa lihim na karunungan. Minsan kasi kailangan din nating dumipende sa ating mga sarili para iligtas ang ating buhay o mga mahal natin sa buhay. Malayo ang lugar ng Silay dito sa bayan ng Kaldaun at limitado lang ang lagusang nagagawa ko. Kaya sana, bago ako umalis ng lugar na ito, isa ng matikas na mandirigma ang asawa mo. Wala man akong maibibigay na gamit sa kanya. Pero alam kong sasapat na ang mga orasyon na tinatangan ko para magkaroon ng katuwang ang katana niyang sandata. Ngayon, Raymond, handa ka bang magsanay? Sa ilalim ng aking paggabay, uwi ka ni Jacob at tanong niya kay Raymond. Nang sandaling yun, napatingin silang lahat kay Raymond habang naghihintay ng kasagutan. Tumingin si Raymond doon kay Dara na para bang nangungusap ang mga mata. Mahal, ano man ang maging pasya mo, nakahanda ang suporta ko sa iyo, alang-alang sa ating dalawa at sa magiging parte pa ng ating pamilya. Uwi ka dito ni Dara. Sa sinabing yun ni Dara, tumango-tango si Raymond kasunod ng pagtingin niya kay Jacob at sumagot ito ng, sige ho, Nung Jacob, nakahanda akong maging inyong disipulo. Kung para ho ito sa aking pamilya, handa akong magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan nila. Sambit ni Raymond. Napangiti naman ang lahat na naroroon sa lugar sa sinabing yun ni Raymond. Oh, paano? Anak, Raymond, at kayo nakabilang sa pangkat ng anak ko. Mag-iingat kayo. Palakasin nyo ang inyong sarili para maging handa kayo kung meron mang susunod na may mangyari. At sa'yo, pre, hangad ko ang mabilisang pag-unlad ng aking manugang. Hihintayin ka namin sa kabundukan ng Silay. Mag-iingat kayo dito. Salita ni Sed bago sila pumasok ng mga ikugan sa lagusan. Huwag kang magalala, pre. Kilala mo ako. Gagawin ko ang lahat para maituro ang lahat ng nalalaman ko sa asawa ng anak mo. Di na rin naman siya naiibas sa pamilya natin. Kaya nararapat lang na pagkatiwalaan ko siya ng aking mga nalalaman. Sagot ni Jacob kay Sed bago tuluyang maglaho ang lagusan. Makalipas ang araw na yun, tanging si Dara na lamang ang pumasok sa trabaho. Ipinagpaalam niya rin si Raymond sa kanyang amo na matatagalan bago makabalik si Raymond sa katayan ng karne ng amo nitong Chino. Walak problema, iha. Kuha na lang ako iba tao habang wala pa Raymond. Pakisabi asawa mo, hintay ko na lang siya dito. Sabi ng Chinong amo ni Raymond kay Dara. Agad naman nagpasalamat doon si Dara. Habang lumilipas ang mga araw, walang kaalam-alam si Dara sa nagiging buhay ni Raymond habang nag-aaral ito ng lihim na karunungan mula sa kanyang ninong Jacob. Raymond, nais kong tawirin mo ang nagliliyab na kugunang yan nang di ka humihinga at napapasok hanggang sa marating mo ang kabilang dulo. Tanganin mo ang iyong katana at kung talagang tapat sa iyo ang gabay ng angkan nyo, poprotektahan ka nito mula sa naglalagablab na apoy. Ho? Maiksing tugon ni Raymond na may halong gulat sa nais ipagawa sa kanya ng ninong ni Dara. Magtiwala ka lang, Raymond. Pumikit ka at isiping mong tumatawid ka lang sa isang ilog. Huwag kang mag-alala. Parte ito ng pagsubok ko sa iyong mga kakayahan. Mapanganib man kung iisipin. Subalit kailangan natin ang paraang ito upang mailabas mo ang natutulog mong kakayahan. Kailangan mong mapangibabawan ang apoy at ang isipang di ka masusunog. Dahil kapag inisip mong mapapasok ka, lalamunin ka ng mga naglalagablab na ningas ng mga apoy na yan. Salita ni Jacob. Napatingin noon si Raymond sa nagliliyab na kugunan.
na halos balutin ng usok. Sige ho, Nung Jacob. Nakahanda na ho ako. Seryosong tugon ni Raymond. Pagkatapos niyang magsalita, ipinikit niya ang kanyang mga mata, sabay tawag kay Hermes. Nang magawa niya yun, humakbang siya papasok sa kugunan na nilalamon ng nangangalit na apoy. Inabangan siya noon ni Jacob sa kabilang dulo ng kugunan na nakahanda kung sakaling magkamali si Raymond. Ngunit sa loob ng makakapal na usok ng kugunan at sa naglalagablab na apoy, nakita ni Jacob ang imahe ni Raymond na patuloy lang sa paghakbang sa gitna ng kugunang iyon hanggang sa makarating ito sa lugar kung nasaan si Jacob. Halos balutin ng makakapal na agyo ng katawan ni Raymond nung nagawa ng makalampas sa kugunang iyon. Pero patuloy pa rin sa paghakbang na nakapikit. Napamulat na lamang siya noon nang may humawak sa kanyang balikat at nagsabi ng, "Iho, huminto ka. Nalampasan mo na ang unang pagsubok. Nagtagumpay ka, iho." Salita ni Jacob. Ngunit agad na napaluhod si Raymond sa lupa habang umuubo-ubo at naglalabas ng usok sa bunganga. "Sabi ko naman kasi sa'yo, iho, huwag kang hihinga. Pinasok tuloy ng usok ang baga mo." Salita ni Jacob. Di ko na kasi natiis eh. Kinapos na ako sa hangin." Sagot ni Raymond. Di bale. Umuwi muna tayo. Hapon na. Malapit nang umuwi ang asawa mo. Kailangan nating makapaglinis ng katawan mo para di siya mag-alala sa'yo. Huwag kang liligo. Magpunas ka na lang ng basang tuwalya mula sa maligamgam na tubig para di ka mapasma. At pagkatapos noon ay agad ka nang magpahinga. Dahil sa ikalawang araw, magsisimula kang magdasal sa harap ng altar ng buong 3 araw ha. Wika ni Jacob habang sila ay papauwi. 3 araw ho? Ibig sabihin walang tulog? Walang kain? Oo, iho. Pagkatapos doon, dadako na tayo sa huling bahagi ng pagsasakatuparan ng ganap ng pagiging agimatero mo. Hindi ka natatawaging antingero dahil ang katanang hawak mo ay isang agimat mula sa mundo ng mga santel mo, kung di ako nagkakamali. Salita ni Jacob. Alam kong marami na ang makabagong kaalaman sa sandatang yan na ating isasalin sa iyong pagkatao bilang isang higlikas, kasabay ng mga pagtuturo ko sa iyo ng mga nababagay na orasyon para sa iyo. Dagdag pa nito, paglipas ng mga araw, halos mag-alala si Dara kay Raymond dahil buong araw na itong nakaluhod sa harap ng altar. Inabot din ito ng magdamag habang nagdarasal na kapag kanyang pinapakinggan ay umiikot ang kanyang paningin. Halos tumagal ng 3 araw na ganoon ang ginagawa nga ni Raymond. Kaya sa loob ng mga araw na yun, natutulog ng mag-isa si Dara sa silid nilang mag-asawa, habang ang ninong Jacob niya ay nasa sala na natutulog. Halos ilang buwan din noon ang lumipas at halos abutin ng kalahating taon na nanatili pa rin si Raymond na nag-aaral ng mga lihim na karunungan sa ilalim nga ni Jacob. Lahat ng mga itinuro dito ni Jacob, ang mga orasyong nalalaman niya, maliban na lang sa sibat ni Atardara at sa 7 liwanag ng langit na di kayang matatagan ni Raymond habang binabanggit ang mga orasyon. Lagi itong nawawalan ng malay kapag sinusubukan niyang banggitin ang mga orasyong yun. Yung tipong uumpisan pa lamang niya, agad na siyang nawawalan ng malay. Kaya naman di na nila pinilit pang ipasa yun sa kanya. At tanging ang mga orasyong pangontra, pamako,
pamarusa sa kaliwa, palipad hangin, tigalpo, sa bulag, pangkubli, pangkontrol sa kanyang presensya, 7 ikot ng kabal, orasyon para sa bilis at lakas ng pangangatawan. Kabilang din ang mga orasyong nakuha nila mula sa katana, gaya ng kontra sa lason, pagsunog sa lason, pagtawag sa mga engkantong apoy, kontra barang at kulam, kontra usog, tagaliwas sa bala ng barel at kontra talim ng mga ordinaryong sandata. Marami pang orasyon noon na itinuro si Jacob kay Raymond na kayang dumurog ng mga nasa kaliwa. Ngunit kahit ganun pa man, nagagawa naman ni Raymond na ikubli ito para sa kapakanan ni Dara. At ang kahuli-huli ang pagsubok na ipinagawa ni Jacob kay Raymond ay ang makipaglaban sa isa niyang kasanggang dalakit doon. Sa una ay halos magpagulong-gulong si Raymond sa lupa dahil sa lakas ng dalakit noon. Naglalaban siya nun gamit ang kanilang mga sandata. Nagsamaterial din noon ang dalakit noon na kasangga ni Jacob. Para naman maging patas ang laban, mataas nga lang ito ng konti sa kanya at maskulado ang katawan. Habang naglalaban ang dalawa, nakamasid lang naman si Jacob sa laban. Bagaman tagilid si Raymond sa laban, buong tapang niyang kinaharap ang dalakit noon. "Iho, subukan mong gamitin ang mga itinuro ko sa'yo." Uwi ka ni Jacob na nasa isang gilid lamang. Nasa likod bahay lang sila noon ni Dara. Ngunit tanging may mga kaalaman lang sa lihim na karunungan ang makakarinig ng pagtatama ng sandata ng dalawa. At di nila namamalayan ng paglipas ng oras. Nagtatamo na ng pakonti-konting sugat nun si Raymond dahil sa paunti-unting paghina ng kanyang katawan. Subalit nang marinig niya ang sinabi ng kanyang maestro, agad na pumasok sa kanyang isipan ng mga dapat niyang gamiting orasyon sa laban. Sa pagbalik ng kanyang lakas, kasabay noon ang pagliyab ng katana. Nang magtamang muli ang sandata nila ng dalakit noon, para bang tumalbog ang kampilan ng dalakit noon sa katana at agad na napaatras ang dalakit noon, sabay tukod ng kampilan sa lupa. Napalingo ng dalakit nung yun kay Jacob habang nanlalaki ang mga mata. Ngunit agad itong napabaling kay Raymond nang maramdaman itong papasugod na yun sa kanya. Ngunit sa paggalaw sana ng dalakit noon, di niya ito magawa. Subalit nandyan na si Raymond at nang iilang metro na lang ang layo nila sa bawat isa, kisap matang naglaho si Raymond sa harapan ng dalakit noon at pagtingin nito sa ibaba sa kanyang harapan, naroon si Raymond. Habang nakatutok sa liig ng dalakit noon ang nagliliyab na katana. Kaya wala nang nagawa ang dalakit nung yun kundi ang sumuko sa laban. Magaling Raymond. Natalo mo ang isa sa mga kaibigan ko. Ibig sabihin lang nito, kaya mo nang makipagsabayan kahit matataas na uri ng nilalang sa panig ng kaliwa. Sambit pa ni Jacob. Ngunit naagaw ang atensyon nila nang may nagsalita ng, "Mahal, Ninong Jacob, gabi na ho. Di pa po ba kayo tapos?" Salita ni Dara.